Hindi ba't noong nag-aaral pa tayo ay nagiging malaki ang paghanga natin sa ating mga guro dahil sa kanilang pagiging smart at yung parang alam nila ang lahat. Ngunit paano nga ba kung ang simpleng paghanga ay maging isang obsesyon? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang krimen na ginawa ng isang obses na estudyante sa kanyang dating guro. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Ming Zenshu ay ipinanganak sa bansang Taiwan na nanirahan sa bansang Amerika kasama ang kanyang mga magulang. Simula nang siya ay 8 years old pa lamang. Dito na sa Minnesota, USA nagkaisip si Shu pati ang kanya pang dalawang mga kapatid. 3 taon pa lamang sila sa Amerika nang mamatay ang ama nito, kung kaya't ang kanyang ina na lamang ang natirang nangangalaga sa kanila. Si Shu ay medyo hindi maganda ang nagiging paglaki. Mainitin ang ulo nito at palaging binubuli at inaaway ang kanyang mga kapatid. Habang nagbibinata ito, palagi itong problema ng kanyang ina. Nasasangkot ito sa kung ano-anong gulo. Napakahilig ding gumawa ng mga hindi pangkaraniwan, katulad ng pagsusunog ng mga bagay, pati ang mga bahay na kanyang matripan. Halos araw-araw silang nagdidiskusyon sa mga kabalbala na ginagawa ni Shu. Hindi maintindihan ng kanyang ina ang mga kakaiba nitong hilig. Malaki ang takot ng kanyang ina na baka isang araw mas may gawin pa ito na mas malaking bagay na ikakagulat niya ng husto. Habang lumalaki si Shu, parang wala itong pakialam sa ibang tao. Nang dumating ito sa high school, pumasok ito sa Alexander Ramsey High School, kung saan dito na niya makikilala ang kanyang math teacher na si Mary Stoffer. Ang guro na ito ay maganda at talagang smarte tingnan, kung kaya't si Shu ay nagkaroon ng paghanga dito. Ang paghanga ni Shu ay hindi basta-basta crush lang. Pinagpapantasyahan niya ito kung ano-anong kamunduhan ang naiisip nito kapag nasa klase siya ni Teacher Mary. Lumipas ang mga taon, ngunit ang pagnanasa na ito ni Shu sa kay Teacher Mary ay hindi nawala. Mas lalo pa itong lumalala. At dahil sa kagustuhan na naging obsesyon na, pinilit niyang mahanap ang dating guro na ito. Taong 1975, nalaman niya na may isang Mary Stopper sa isang lugar sa Texas. Agad siyang nagdesisyong pasukin ang nasabing bahay, dala ang kanyang baril. Ngunit ang nakatira pala dito ay ang mga in-laws ni Mary. Dahil nagkamali siya, pinadapa at itinali niya ang dalawang matanda, kasabay ang pagbabanta na huwag magre-report sa mga kinauukulan. Kung hindi ay babalikan niya ang mga ito. Kung kaya't ang mag-asawa ay nanahimik na lamang sa takot na baka nga sila ay balikan nito. Matapos ito, umabot na ng 5 years ang paghahanap ni Shu, ngunit hindi niya mahanap ang kanyang dating guro. Dahil ng mga panahon na yon, nasa bansa nating Pilipinas ito, kasama ang kanyang pamilya bilang mga Christian missionaries. Taong 1979 nang bumalik ang pamilya ni Mary sa Minnesota, na nakarating agad sa kaalaman ni Shu, kung kaya't agad itong nagmatsyag sa nasabing guro sa tinitirahan nito sa Bethel University campus. Inalam niya ang lahat ng galaw nito at routine. Matapos ang kanyang pagmamatsyag, nagdesisyon na itong gawin ang kanyang matagal ng plano. May 16, 1980, sinundan ni Shu si Mary at ang anak nitong si Elizabeth. Ang mga ito ay nasa isang parlor bilang paghahanda sa pagbalik nila sa bansa nating Pilipinas para sa isa na namang missionary trip. Matapos ang kanilang pagpapagupit, babalik na sana ang mag-ina sa sasakyan upang umuwi, nang sa hindi inaasahan, may isang lalaki ang tumutok ng baril sa likod ni Mary at mabilisan silang pinasakay sa kotse ng nasabing lalaki, kasabay ang pagbabanta na papatayin sila kapag sila ay nag-ingay. Kahit hindi maunawaan kung ano ang kailangan ng lalaki,
takot na sumakay sila Mary sa sasakyan nito. Siya pa ang inutusang magmaneho papunta sa liblib na lugar. Malaki ang takot ni Mary dahil panay na panay ang pagbabanta nito, lalo na sa kanyang anak. Noong una, hindi maintindihan ni Mary kung bakit sa kanila ito ginawa ng lalaki dahil hindi niya talaga nakikilala na ito pala ang kanyang dating estudyante. Nang dumating sila sa isang magubat na lugar, itinali sila ni Sue at inilagay sila sa compartment. Makalipas ang ilang minuto, tumigil muli ang lalaking ito dahil sa ingay ng mag-ina, kung kaya't nilagyan niya ng tape ang mga bibig nito. Maya-maya pa ay tumigil ulit ito dahil nagduda sa katahimikan ng dalawa. Pagbukas nito ng compartment, nakita niyang muntika nang makawala sa pagkakatali si Elizabeth. Galit na galit ito na nagbanta sa mag-ina na kapag inulit pa nila ang tangkang pagtakas ay tuluyan na talaga silang papatayin. Nang mga oras na to, may dumaang dalawang bata na napansin ang pagsigaw ni Sue. Ang isa ay tumakbo kaagad, ngunit ang isa ay lumapit pa sa kotse, kung kaya't nakita nito ang mag-ina. Ang batang ito ay si Jason Wilkman. Agad naman itong dinampot ni Sue at ipinasok din sa compartment at daliang umalis. Makalipas ang ilang sandali, tumigil ulit ang sasakyan. Kinuha ni Sue si Jason at pinalo sa ulo bago tuluyang iwan sa magubat na lugar na wala nang buhay. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sila sa tirahan ni Sue sa Roseville, Minnesota. Agad niyang pinasok ang mag-ina sa loob ng cabinet. Kinabukasan, kinuha niya si Mary at mayabang pang nagpakilala dito. Dito na nalaman ni Mary na ito nga ang dati niyang estudyante na si Ming Sen Shu. Agad itong nagtanong kay Shu kung bakit niya ito ginagawa. Hindi sumagot ang evil na lalaking ito at basta-basta na lang niyang ginawa ang kababuyan niya kay Mary habang ang anak nito ay nakakulong pa din sa cabinet. Hindi nakuhang manlaban ni Mary dahil sa pagbabanta nitong papatayin ang kanyang anak kapag nagpumiglas pa siya. Sa masikip at mainit na cabinet, nanirahan ang mag-ina sa loob ng ilang linggo. Ang mga ginagawa namang kababuyan sa kanya ay sinikreto niya sa kanyang anak upang hindi ito masyadong matakot. Paulit-ulit ang mga pang-aabuso ni Sue kay Mary, halos araw-araw. Sa katagalan, nakuha na ni Mary ang tiwala ni Sue. Basta sinusunod niya ang mga gusto nito, unti-unti na itong nagiging maluwag sa kanila. May mga oras na hinahayaan na sila sa kwarto at hindi lang sa cabinet. Isang araw pupunta si Sue sa Chicago sa kanyang pinsan. Isinama niya ang mag-ina. As usual, itinali na naman sila habang nasa biyahe. Pagdating nila sa nasabing bahay, itinago silang muli ni Sue sa cabinet dahil kasama nito ang kanyang pinsan. Hindi alam ng pinsan nito na may itinatago pala si Sue. Isang araw nang si Sue ay kinailangang umalis, pinayagan niya si Mary at Elizabeth na maglagi lamang sa kwarto na nakatali sa isa't isa. Dahil ng araw na yon, wala rin naman ang kanyang pinsan. Dito na nakakuha ng pagkakataon si Mary na makatakas. Nang wala na si Sue, kumilos kaagad si Mary. Ang pinto ng kwarto ay nakalak, ngunit pinilit niyang tanggalin ang bisagra upang mabuksan ito. Nang makalabas na sila, agad siyang nagpunta sa telepono upang makatawag sa mga kinauukulan. Mga ilang sandali lamang ay dumating na ang mga ito at nirescue na ang mag-ina matapos ang 53 days nila sa kamay ng evil na si Sue. Samantala, kaagad namang tinugis ng mga kinauukulan si Sue at natagpuan nila ang walang pusong lalaki sa isang electronic store. Sa investigasyon, isinalaysay ni Mary ang lahat ng mga nangyari, pati ang sa kaawa-awang bata na si Jason, kung saan itinuro din ng evil na si Sue kung saan niya pinatay ang batang ito. At dahil sa mga salaysay ni Mary at matitibay na ebidensya, si Ming Sen Shu ay nahatulan ng habang buhay na pagkakulong. Hanggang sa kasalukuyan, binubuno pa rin ito ang kanyang parusa.
At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang aking kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.